Isang mga pagkakamali ng mga nag-uumpisang salon owners, yung mga tauhan natin, binibaby natin. Yo, what's up? Ako nga pala si Jeff Cinco, isang salon owner na meron ng 9 years na experience karanasan sa pagpapatakbo ng salon na negosyo. Kwento ko lang, no, nung nag-start kami ng salon, no, yung pangmalakasang salon ng Mindanao, ang Zell Salon, tayo talagang mga owners, gusto natin na yung mga tauhan natin is hindi na aalis. Nakakapagod kayo mag-hire. 'Di ba? Yung stress ka mag-hire, wala namang nag-a-apply, meron namang nag-a-apply, magaling naman sa interview, pagdating sa actual, hindi naman marunong. So, kadalasang ginagawa natin is binibaby natin yung mga yan, no? Inaalagaan natin yan. Pagpasok, tapos kukumustahin mo, anong problema, tapos pag na-late, tapos pag wala ng income, bibigyan pa natin ng allowance. Basta, yung mga ganon, tapos pag tanghalian, lilibre mo pa, tapos pag meron kayong mga okasyon, kailangan nandun sila lahat. Kasi nga, gusto natin na maging close kayo ng iyong mga tauhan. Pero habang tumatagal, mali pala yung mga ganyan. Hindi pala dapat. Kasi, sa experience namin, hindi ko lang alam kung sa inyo. Basta sa experience namin, habang yung mga tauhan mo, binibaby mo, no? Nagpakita ka ng magandang pag-uugali, maabuso ka ng mga yan, no? Aabusuhin ka nila. Marami akong na-experience dyan na late na nga ang pumasok, maaga pang uuwi. No? Kasi meron daw pupuntahan, tsaka uwi na lang daw sila agad. May mga ganyan talagang problema, lalo na sa salon business, na hindi mo may iwasan. Kasi kasalanan din nating mga owner kung bakit sila nagkakaganyan. Ang pagtingin ko sa isang business, para siyang sa bahay nyo lang din. Parang sa pamilya nyo. Kung ang anak mo ay ini-spoiled mo, binibaby-baby mo yan, hindi yan matuto. Hindi yan tatrabaho, hindi yan kikilos. Gusto niyan pag uwi niyan galing sa bahay, magsi-cellphone agad. 'Di ba? Pahiga-higa. Ikaw naman yung mama, papa niya, ikaw yung nagtatrabaho, ikaw yung naglilinis, ikaw yung nagwawalis, tapos yung anak mo, pahiga-higa lang. Halos same lang din sa ganyan. Sa business. Sa salon business, kung i-spoil mo yung tauhan mo, gawing mo baby-baby ang mga yan, hindi yan gagalaw. Meron pa nga kaming tauhan dati, nagtatrabaho na lahat, nagtatrabaho na, naglilinis, nagwawalis, tapos nagmamap, siya andun lang sa gilid, cute. Sexy siya sa gilid, hindi siya nagtatrabaho. Kasi, nung pagpasok pa lang niya, hinayaan na namin na hindi siya gagalaw. Hinayaan na namin na hindi siya tutulong, hindi siya kikilos, basta andun lang siya, cute. Pero, pagkakamali pala yon. Kasi, sa tuwing maghigpit ka na, mag-istrikto ka na, maglagay ka na ng batas, rules, company policy, is masasabi nilang, naku, nagbago ka na. Hindi na ikaw yung dati. Hindi ka naman dating ganyan. Sasabihin nilang yung mga yan. Kasi, akala nila kasi, dahil inispoiled mo sila, wala na silang responsibilidad doon. No? Kasalanan natin. Hinayaan natin sila na ganun yung gagawin nila sa salon natin. So, yan yung pagkakamali ko bilang salon owner na masyadong spoiled, binibaby yung tauhan at ngayon binago na natin. Hindi na tayo mabait. Pero hindi ako masama. Mabuti tayo at ang mabuti at mabait ay magkaiba. Sa pagpapatakbo ng salon business, naniniwala ako na maraming problema dito. Unang-una sa tauhan, maraming sakit ng ulo, maraming stress. Pero alam mo bang responsibilidad mo bilang owner na mapalaki ang iyong salon, mapadami ang iyong negosyo, yung branch. Kasi naniniwala ako na kailangan natin lumaki para makapagbigay pa tayo ng maraming trabaho sa mga empleyado. Naghahanap ng trabaho, maraming kulang na kulang tayo mga salon owners. So, sana galingan rin natin dito at tulungan tayo sa pagpapalaki ng ating salon. Pasok kayo sa grupo natin, Salon Business Owners PH, at marami tayong mga ituturo dyan. At kung gusto nyo pang matuto sa pagpapalaki ng salon business, follow nyo ako, Jeff Cinco, at ituturo ko sa inyo ang konti. Tuturo ko sa inyo lahat, syempre. Pero step by step tayo, dito muna tayo sa tamang pag-iisip, pag-utak. Bye-bye, trabaho pa tayo dahil ang pagnenegosyo ng salon ay masakit talaga sa ulo. Bye!